In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market dahil lumipad na po si Bitcoin at nagtala na naman ng panibagong all-time high. It's time to take profit na ba? Babalikan natin ang analysis na ginawa ko way back para malaman natin kung malayo-layo pa ba ang tatakbuhin ng paglipad ni Bitcoin or it's time to exit the market. Again, it's not a financial advice. This is for educational purpose only and not a trading idea. Syempre, i-check din natin ang mga on-chain data. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, trading, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Simulan natin sa mismong sandali ng breakout. Thursday ng gabi sa US, madaling araw ng umaga sa atin, bumulusok pataas si Bitcoin pagkatapos butasin ng old resistance na $113,800 at humampas agad sa bagong tuktok na $116,000. Pero as the time of recording, umabot na yan ng $118,000. Another milestone, it's the highest ever. Sa loob ng wala pang 4 na oras, halos $950 million na leverage short position sa lahat ng exchange ang na-liquidate. Batay sa CoinGlass, pinakamalaking single day wipeout ngayong taon. Sa madaling salita, lahat ng trader na nagbet na babagsak si BTC ay napwersang bumili pabalik. Kaya mas lalo pang lumakas ang pressure pataas. Naka-reflect ito agad sa perf funding. Mula near flat, biglang tumalon sa positive figures na lampas 0.1% bawat 8-hour window. Hudyat na nangingibabaw ang long bias kahit mataas ang financing cost. Habang nagaganap ito, pumutok ang prediction market Kalshi kung saan ang contract para sa Bitcoin will close year 2025 above $141,000 ay umakyat ng malapit sa even odds. Ibig sabihin, handa ang mga participants na mag-price in ng halos 50-50 chance na abutin ang $141,000 sa loob ng 6 na buwan. Hindi ito isolated sentiment. Si Jerry O'Shea ng Hashdex ay naglabas ng pahayag na bagamat nananatiling magulo ang macro environment, nakikita nilang malayo pa sa finish line ang bull. Lalo na at parami ang institutional platforms na nagbibigay ng direct access sa spot Bitcoin. Sinasabi niya rin kahit mag-sideways ang ibang risk assets, may sarili ng gravity ang BTC dahil sa supply squeeze na idinulot ng post-halving at ng tuloy-tuloy na corporate treasury adoption. Speaking of treasuries, si Michael Saylor ay may literal na $69 billion na rason para mag-celebrate mula 2020 hanggang ngayon. Nakapag-ipon ng strategy ng 597,325 Bitcoin, ang pinakamalaking treasury stash ng anumang public company. Sa spot price na $116,000, nagkakahalaga ang hawak nila ng halos $69.3 billion, lampas sa market cap ng ilang mid-cap tech firms. Ang siste, tuwing tumataas ang price, lumalaki ang unrealized gain ng strategy at nagiging advertising effect ito para sa iba pang kumpanyang nag-iisip ipasok ang idle cash nila sa hard cap digital asset. Walang mas mainam na marketing kesa sa live ticker na sumusulong kada segundo. Kung babalikan natin ang history, may eerie echo raw ang vibes nitong Webes sa mid-December 2017 nang unang umakyat sa just under $20,000 si BTC. Ang kaibahan, ngayong 2025, mas mataas ang global interest rates, mas malaki ang capital na nakapark sa digital assets, mas masinsin ang regulatory scrutiny at mas maraming institution ang actively involved. Kaya kahit may deja vu, hindi na ito simpleng retail mania, institutionally led, structurally liquid at may derivatives depth na kayang sumalo sa malalaking galaw. Yan ang backdrop kung saan pumasok ang komento ni Ryan Gorman ng Uranium Digital. Ayon sa kanya, naka-accelerate pa ang corporate treasury accumulation across sectors at hindi nagpapakita ng senyalis ng paghina. Idagdag pa raw ang bullish Truth Social post ni President Donald Trump at ang nakaschedule na Crypto Week sa Washington DC at lumilikha ito ng sitwasyong buyers outnumber sellers. Kapag nag-combine ng seasonally light volumes tuwing summer at bullish options skew kung saan calls outnumber puts, madali raw mangyari ang price gaps upward. Sa kanyang view, hindi imposibleng abutin ng $120,000 bago pa man matapos ang susunod na linggo. Lumipat tayo sa datos ng accumulator wallets ayon sa CryptoQuant. Ang mga address na consistent na nagdadagdag ng BTC nang hindi agad naglalabas ay umabot sa 248,000 Bitcoin noong Wednesday, bagong yearly high at 71% jump sa loob lang ng 30 araw. Huling beses na lumampas sa benchmark ang ganyang accumulation ay December 20, panahon na nasa $97,000 pa lang si BTC. Ibig sabihin kahit tumaas ng mahigit 20% ang spot price mula noon, hindi
hindi pa rin natitinag ang conviction ng mga madalaking holders na ito. Pagdating sa demand momentum, mabilis ang rebound mula sa Q4 lows ng 2024 bagamat net negative pa rin ang cumulative demand dahil mayroon pa ring profit taking. Pinapakita ng mabilis na pag-angat na unti-unting kumakapit ulit ang buyers. Konektado dyan, binanggit ni Axel Adler Jr. na kapag pumalo si MVRV sa 2.75, nagkakaroon ng unang malakihang distribution wave. Base sa kasalukuyang capitulation, tumatapat iyon sa $130,900. 17% na lang ang layo mula dito. Sa madaling salita, may buffer pa bago mag-trigger ang makabuluhang profit taking. Sa kabilang dulo ng spectrum, nananatiling bullish ang option market, open interest dominated by calls, lalo na sa 120,000, 135,000 at 150,000 strikes. Sabay dyan, binubulong ng Glassnode na tumaas ang realized cap ng $4.4 billion habang binabasag ni BTC ang 113,000. Ibig sabihin, actual capital inflows ang nag-push pataas, hindi lang speculative markup. Now, tingnan naman natin ang price action ni Bitcoin sa weekly. Gamitin natin yung old chart natin for medium range perspective. So nabasag na nga yung major resistance. Ito yon. Nilagyan natin ng red horizontal line. Maikukumpara natin siya dito sa price range ng 70,000. Dito sa range na ito nagtagal si BTC at nag-retrace ng more than negative 30%. At halos kaparehas yun ito nung mag-retrace si BTC. Now, kung mapapansin natin, medyo mahaba pa yung rally na nangyari dito after mabasag ang 70,000 resistance. At kung mapapansin natin yung nangyari ngayon, medyo maiksi pa yan. Ibig sabihin, malaki pa yung pwede nitong takbuhin at maaabot ang wild prediction natin na $150,000 top of the market. Matagal na nating na-discuss to. I think 2023 na ipakita ko na ang price structure na ito and now unti-unti siyang nabubuo. Again, hindi ibig sabihin 100% $150,000 is the top. No, wild guess ko lang ito based on previous data ni BTC. Kasi meron tayong Bitcoin market cycle na pinagbabasihan at hindi natin yon basta-basta isinasantabi dahil nandiyan ang mga institution. Bitcoin will continue to pump to $1 million. No, kapag may bull market, merong bear market. Paikot-ikot lang yon. At ang pagtatapos ng bull market, walang nakakaalam kung saan ito eksaktong mangyayari. Marami ng mga failed prediction na top down ng market yung 70,000, top down ng market yung 100,000, then 110,000. Sinasabi nila yon kapag naka-experience ng retracement ang market. Kasi ang nangingibabaw sa kanila ay ang recency bias. Pero dito sa ginagawa natin na pag-a-analyze, this is based on data sa mga nangyari noong nakaraan. Based on liquidity and market structure. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.